Samantala, eto naman po, kuryente pa rin pag-uusapan natin. Pagpasok po ng taong 2012, kanya-kanyang diskarte na po ang mga mamimili sa pagbabudget dahil sa mga sunod-sunod na pagtaas ng presyo ng ilang bilihin. At sa mga susunod na buwan, posibleng lumaki pa ang ating gastusin dahil po sa dagdag singil ng Meralco sa kuryente na ipatutupad ngayong pong Pebrero yan. Madadagdagan ng 11 centavos per kilowatt hour ang generation cost. Ang ibig pong sabihin yan, kung ang isang tahanan ay kumukonsumo ng 100 kilowatt hour kada buwan, mahigit 11 pesos po ang magiging dagdag sa kanilang electric bill. Paliwanag po ng Meralco, nagtaas din daw kasi ang singil ng kanilang mga pinagkukunan ng kuryente. At ngayong papasok na po ang summer, may paalala rin ng Meralco. Huwag na raw magulat kung tataas palalo ang konsumo ng kuryente na magre-resulta rin ng mataas na bill. Dahil nga raw po yan sa mainit na panahon. Kaya naman, ang ilang tipid kuryente tips atin pong pag-uusapan ngayon dito sa On Call. At ngayon pong nagtataasan nga ang presyo ng mga pangunahing bilihin, pati na ang tubig at kuryente. Nako, mahalaga po na malaman ng ilang tipid tips para magkasya naman yung ating mga budget. Ngayon pong hapon, makakausap natin si Ginoong Max Marquez, ang Senior Science Research Specialist ng Department of Energy para sa mga tipid tips na yan sa kuryente. Magandang hapon po sa inyo, sir. Magandang hapon po naman. Okay. Unahin po natin, alam natin, bawat household, bawat kabahayan, gumagamit ng electric fan. Para ho lalong maintindihan, ilang electric fan ang sinasabi natin na dapat lang ginagamit? Kasi siyempre, alam na ho natin, meron tatlong tatlong gumaganang electric fan. Malakas ho ba yan sa konsumo? Sabi nila, katumbas daw niyan, aircon na. Ganun ba yun? Hindi naman? Hindi po. Actually, ang electric fan ho, sa ngayon po halos ginagamit siya natin ng 12 oras. So, pagpasok natin ng bahay, gagamitin natin from 6 hanggang umaga na, hanggang sa pagtulog natin. Kaya kung talagang ang konsumo nito, yung average, yung medium size na electric fan, kumukonsumo siya ng mga 70 watts. 70 watts na yan? 70 watts, opo. Okay. So, pero pag tatlo daw na sabay-sabay, totoo ba yun, ha? Kasi may mga nagtatanong, pag tatlong sabay-sabay na ginagamit ang electric fan, parang gumamit ka na rin daw ng 1 horsepower na aircon o kalahati doon? Hindi naman. Hindi naman. Multiply natin ng tatlo rin yung okay. Na di 210 mataas watts pa rin. siya. Mataas na rin, pero para dun sa regular na household kasi yan ang mga iniinda nila, syempre, di ba, pag matagalan. Ang TV na parang magdamagang nakabukas, di ba, sir? Alam naman natin, bawat punta natin sa mga karinderya o sa mga kabahayan, ang TV ho ang parating naka-on. Yung TV naman, pag-usapan natin, gaano laki po ang konsumo niyan kapag ating ginagamit ng halos 24 oras? Siguro, pag yung 60 watts na average na medium size na TV, kumukonsumo siya ng 60 watts, siguro kumukonsumo siya ng halos mga 1.5 kilowatt hour sa isang araw. Naku! Kaya bali sa piso yun, mga 14 pesos o 15 pesos. 14 to 15 pesos na yan, Pero syempre ngayon, usong-uso ho, hindi lang yung mga tinatawag natin mga boob tube na katulad nito, yung mga lumang style, Meron na rin ngayon yung mga, naggagandahan mga flat screen. Mas mahal ba sa konsumo yun? Actually, yun nga ang kinakampay namin, yung natawag na LED, na mga TV, yung computer, yung laptop, kasi ang equivalent na wattage ng isang ordinaryong TV CRT, siguro yung 70 watts siya mga 20 watts lang. Okay. Kaya mas nakakatipid siya compare sa yung mga lumang TV. So ang LED mas matipid? Mas matipid siya. So mas mahal siyang bilhin? Pero in the long run, nakakatipid. Magandang tip yan. Lalo kung sabi mo nga na 24 oras na ginagamit. Okay. Yung, syempre, ito ho, pag-usapan din natin, yung mga DVD player, yan ho ba, may mga, rin yan, may mga malaking konsumo rin yan sa kuryente? Pagka, syempre, dire-diretso rin? Ganun din po yan. Kasi mga 40 watts din to 50 watts din yan. Ngayon, yung naman sa mga TV ngayon, may tinatawag dyan yung mapasin natin, habang nakasakasak siya, tapos in-off natin, meron siyang tinatawag na phantom load, yung makita natin nakailaw, Oo, merong equivalent na wattage yun. Ibig sabihin, 24 oras siya, kumukonsumo siya. Siguro mga less than 1 watt. Okay, sige, ito ho, parati natin nakikita to sa ating mga tahanan. Nakasaksak yung charger ng cellphone, pero walang cellphone na china-charge. Ganun din po yun. Nakakakonsumo pa rin yan, basta once nakasaksak. Ganun ba? Ayan, okay. Kasi mapapansin nyo, umiinit yun Oo nga, at saka delikado pa rin yun. Meron din tayo mga tips na huwag nating
isasaksak, tanggalin na lang sa saksakan kung wala hong pinagagamitan naman. Samantalang yung syempre nandyan yung plancha, di ba? Alam natin na lahat ng umiinit mas mataas ho sa kuryente. Tama yung po. mga microwave, ref. Pero yung plancha ang gusto kong malaman, sir. Marami tayong mga naririnig dati na ang plancha dapat once a week. Hindi ho dapat mayat-maya para hindi makonsumo. Tama ba yun? Po, oo. Kahit maaari nga yung sa pagplancha natin, yung isahan na lang, sa maramihang isang linggo, bulto. maramihang bulto na lang. Okay. Plus yung gamitin natin, yung plancha, meron na siyang parang yung auto-off, namamatay siya, di ba, Kusa. may ilaw siya. Oo. Na pagka yung na-meet niya na yung init na gusto mo, Namamatay ng no, kusa. namamatay ng kusa. At saka depende sa klase rin na paplantsahin. Huwag naman yung sobrang init, tapos masisira pa yung damit mo. Oo. Depende sa klase ng tela. No? Alright, so mga tipid tips po yan. Siyempre yung ilaw natin. Sabi nila hindi naman daw ganun kalaki ang konsumo sa ilaw. Pero ano ba talaga ang dapat nating matandaan dyan? Ang ano lang talaga namin, yung hanggat maaari nga, yung disiplina ng tao na, di ba, pagpasok mo ng kwarto, pinuksan mo yung ilaw, paglabas, dapat patayin din. At saka ginakampi namin yung paggamit na ng mga energy efficient na ilaw, katulad ng mga CFL. Yes. Kung pwede lang, kung kaya natin bumili ng LED. No? Mas maganda yun, ano? Sir, yung kasi meron nga ngayon yung mga bago na, kumbaga hindi sila yung parang biglang maliwanag, unti-unting lumiliwanag pag tama binubuksan. Yun ba mas matipid sa kuryente? Matipid po yun. Yun Ayan. ang tinatawag ng mga CFL kasi may kasama siyang balas eh. Okay. Habang tumatagal. May katanungan pa rin tayo mula dito naman sa mga nangungonsume sa kuryente nila, no? Yung pag bukas ng ref daw, yan ho ba nakakakonsumo rin sa kuryente? Yung madalas ho. Tama bukas po yan. dito, Oo. sarado, bukas, sarado. Kasi nakakonsumo yan, technically, di habang bumubuksan mo, may mahangin pumapasok, na yun na nagiging yelo. Sa refrigerator, hindi maganda yung makapalang yelo. Alright. Yun nga, yun ang nakakalakas ng konsumo. Ayun, ang magandang mga tips po na ating narinig. Meron pa ho kayong pahabol na Sa plancha, tips? kasama na rin yung washing machine, ganun din po. Okay. Hanggat maaari gamitin natin ng isang linggo Bulto. na bulto na rin sa paggamit ng washing machine. Alright. Yan po ha. Ngayon hong narinig na natin. Siyempre. Pwede yung mag-advise. Siyempre, sir. Siguro hanggat maaari lang talaga ang kailangan natin. Kung ano ang kinakailangan, yun lang ang gamitin natin. Huwag na tayong mag-ambisyon ng iba pang hindi naman kailangan. Tsaka yung sabay-sabay. At saka yung oras diba? ng pangailangan. Alright. Sige Yan po, marami. narinig po natin yung mga tips na yan. Mula naman kay Ginoong Max Marquez, ang Senior Science Research Specialist naman ng Department of Energy. Kaya wala na tayong excuse para magwaldas ng kuryente. Thank you very much, sir. Maraming salamat po.